Hello guys, good day. Ayan, may bago tayong project. Dito naman ulit tayo sa ating sasakyan, Honda City 2011. Tapasin ko guys, nung lumuwas kami ng Manila, tapos nakarating na kami dito sa Bicol. Napadaan kasi kami sa Gumaka. Yung bypass road niya, di ba matarik yun? So medyo napuwersa siguro yung makina, kargado kami. So napansin ko nag-oil leak na siya. Dito sa spool valve, kung tawagin. Ayan. Ayan o, kita nyo guys yung mga leaks. Ayan. Ayan. Tapos, ayan o. Yung mga leaks na siya. So, kailangan natin agapan yan guys, kasi pag hindi at pumunta yan sa ating mga hoses ay magka-crack sila. Try natin kung kaya nating i-DIY ng ordinaryong tao, kung kaya niyang i-DIY itong mga gantong repairs. Meron na akong nabiling pang replacement dito sa kanyang rubber gasket. Nabili ko lang po siya online sa Shopee, mura lang guys. So tingnan natin kung gaano siya katagal, or yung kanyang performance, or yung kanyang durability. Yan, so napanood ko guys, 3 tornilyo lang daw tatanggalin. Ito, kita nyo ba? Yan. Ayan. At saka, yun. Yan. 10mm yan guys. So, i-clear lang natin yung mga dadaanan para medyo maluwag. 10mm guys. 10mm. Maluwag na guys, natanggal ko na tong harness nya, tapos isub natin tong mga hose. Para may access tayo dito sa isang ito. Tapos tanggalin natin yung mga wire. Paghugot nito, yan, medyo matigas, ingat lang guys. Peppers nyo dito. Tapos sikwatin nyo dito ng screwdriver. Ayan. Para wag nyo hihilahin guys dito sa wire, baka maputol. Lalo tayo nagka-problema. Ayan, natanggal ko na siya. Dito guys sa malalalim, magsasakit tayo. Ayan, dito socket extension, counterclockwise. Ayan guys, ayan. Tanggal ko na siya. Ito yung strainer nya. Ito, wala naman dumi Ito nga lang rubber nya ang papalitan natin, kasi pisa na siya. Ayan pisang-pisa na. Ayan tumatagas. So linisin natin ng konti.
So ito siya guys. Ito yung nabili natin online. So ang presyo nito ay lagay ko na lang sa description box. Nakalimutan ko na kasi guys kung magkano to. Pero mura lang to guys. Wala pa yata itong 500. Buksan natin. Ayan. Parehas ba? Ayan, may mga sobra-sobra lang na ganun. Ayan, sa pagkakahulma siguro yan. Guys, ako ito yung patanggal ng cork. Yan na lang. Ayun. Tigas ah. Tigas na siya. Ayan. Na. I-fit lang natin. Bago natin ilagay ito guys ay lilinisin muna natin syempre. Yan, so fit naman siya. Linisin muna natin, ihangin muna natin siya para malinis. So yan guys, lagay na natin. Yan. Saka na lang tumagal. Ayan, medyo umbok siya. Oh. Ayan, yung kasi dati flat na. Ayan. Pipin na guys. So ayan. Ayan natin. At yun, yung kabilang parte niya ay nilinis ko na rin. Pinunasan ko ng malinis sa basahan. Para ayos ang fitting. Walang kakalang. Ayan guys, ganun lang. Kung paano natin tinanggal, ganun lang natin ibabalik. Huwag muna natin kahigpitan, pakagatin lang muna natin. Tapos yung sa baba. Kagat. Konting higpit. Hand tight lang muna guys. Wala tayong torque wrench guys eh. Tsaka hindi ko alam kung ano ba torque niyan. So basta't wag lang masyadong mahigpit. Ayan. Tapos linisin natin ng konti guys para malaman natin kung milik pa. So panlinis natin guys ay diesel lang. Balik natin guys. Tinanggal natin. Tapos itong socket. Balik lang natin. Ayan. Ayan. Basta nag-click yan. Okay na yan guys. Itong hose. Tapos balik na natin to. Tsaka yan doon. Ayan. Basta. So ayan guys. Balik ko na lahat ng tornilyo. At lahat ng tinanggal natin. At nalinis ko na rin siya bahagya. Hindi masyadong madukot guys. Pero kahit pa paano malinis-linis na kaunti. Ayan. Ayan. Diyan kasi naglilik dati. Kahit pa paano malinis-linis na. Pag may oil leak pa yan, makikita natin may bagong dumi. Ayan. So start natin guys. Check natin kung may leak. So yun guys, sana nakatulong konting DIY natin. Ayan. So hanggang dito lang pumuli. Maraming salamat and God bless.